Sa bawat bansa, may mga simbolong nagbubuklod sa tao, mga kwentong nagmula sa dugo, pawis at pag-asa. Ito ang tatak ng ating pagka-Pilipino. Today, our journey is through the history behind three of our national treasures: the Philippine flag, the Carabao, and the Philippine Eagle, and we discover why Dr. Rosa Rizal stands as our national hero. Alam niyo ba, ang kauna-unahang matawat ay idinisenyo ni Emilio Aguinaldo noong 1897 habang nasa Hong Kong siya, at sina Marcela Goncillo, ang anak niyang si Lorenza, at si Delfina Herbosa de Natividad na pamangkin ni Rizal ang nagtahi nito. Ang asul ay para sa kapayapaan at katarungan. Ang pula ay tapang at sakripisyo. Ang puting tatsulok ay simbolo ng pagkakapantay-pantay. Ang 8 sinag ng araw ay ang unang 8 lalawigan na lumaban sa Espanya. At ang 3 bituin ay sumisimbolo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang tela ang matawat. Ito ay sagisag ng ating kalayaan. Ang kalabaw ay tahimik pero matatag na siya nagre-representa sa work ethic ng Pilipino. Tinawag din ito na farmer's best friend, simbolo ng kasipagan, tiyaga at lakas ng mga Pilipino. Sa loob ng daan-daang taon, kalabaw ang nagdala ng bigas at kabuhayan sa ating mga ninuno. Ang hari ng mga ibon ng Pilipinas ay ang Philippine Eagle, isa sa pinakamalaking agila sa mundo, ngunit ngayon ay critically endangered. Ito ay sigisag ng tapang, ningning, at mataas na pangarap ng mga mamamayang Pilipino. Ang Executive Order No. 75 na nilagdaan ni Pangulong Fidel V. Ramos noong 1973 ay nagtatag ng National Heroes Committee o Komite ng Pambansang Bayani upang pag-aralan, suriin at magrekomenda ng mga pambansang bayani na naglalayong itaguyod ang patriotismo at nag-uutos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na suportahan ang pagkilala sa mga bayani. Bakit nga ba si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas? Bakit hindi ang ibang mandirigma? Si Jose Rizal ay tinuturing na bayani dahil sa kanyang talino, mga nobelang No Limitangere at El Filibusterismo na nagmulat sa mga Pilipino sa pang-aabuso ng Kastila at sa kanyang pag-alay ng buhay para sa bayan, na nagbigay inspirasyon sa Rebolusyong Pilipino at nagpatibay ng nasyonalismo.
Kahit hindi siya lumaban gamit ang armas, ang kanyang mga isinulat at prinsipyo ay naging gabay sa pagkamit ng kalayaan at katarungan para sa bayan. Sa madaling salita, si Rizal ay bayani dahil sa kanyang pag-iisip, panulat, at sakripisyo na nagbigay daan sa pagkakabuklod-buklod at paggising ng diwa ng mga Pilipino. Ang nasyonalismo higit pa sa pagmamahal sa ating bansa. Ito ang pangakong palakasin ng ating pagkakakilanlan, pangalagaan ng ating kultura, at magtrabaho para sa mas magandang kinabukasan ng bawat Pilipino. Habang patuloy tayong humaharap sa iba't ibang hamon bilang isang bansa, naway lagi nating tandaan na ang ating kasaysayan, kultura at kalayaan ay nabuo sa pamamagitan ng pagkakaisa at sakripisyo. Panatilihin natin ang nasyonalismo hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga gawa, paggalang sa kapwa at dedikasyon sa pag-unlad ng ating bayan. Tulad ng kasabihang, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Naway dalhin natin ang aral ng nakaraan upang hubugin ang mas maunlad na kinabukasan. Ito ang Tatak Pilipino.